Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dinurog ni PBBM ang pangarap ng isang Chinese Pogo owner na maging isang tunay na Pilipino. Dahil po mga kabunyog, vinito po ni PBBM ang Filipino citizenship nito dito sa ating bansa. Dahil po mga kabunyog, kung inyo pong matatandaan, ilang senador ang naghain sa Senado na gawing tunay na Pilipino itong si Lee Duan Wang. Pero ito po ay inalmahan ni Senador Risa Hontiveros noon dahil napabalita na may kaugnayan raw ito sa iligal na pogo dito sa ating bansa at posible raw na ito ay isang pogo owner pa. Anyway, para po sa iba pang detalye ng balita, panoorin po natin ito. With 19 affirmative votes, 1 negative vote, 0 abstention, House Bill number 8839 is approved on third reading. Pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Senado ang panukalang batas na magbibigay ng Filipino citizenship sa Chinese national na si Lee Duan Wang. Ito ay sa kabila ng sinasabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na umano'y napakarami at naglalaki ang red flags na itinatago ni Wang sa Kongreso. Si Lee Duan Wang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association, na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Coong. Ayon naman kay Senate President Francis Chis Escudero, maaari namang magsagawa ng investigasyon si Hontiveros, ngunit ang masusunod ay ang demokrasya at mayorya. Pwede niyang gawin yun. Nagbotohan ng Senado kahapon, nagbotohan ng Kamara, bumoto sa laban doon. Karapatan niya yan at ginagalang ko yun. Matapos dumaan at aprubahan ang mababang kapulungan ng Kongreso, sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na masusi rin itong hinimbestigahan sa Senado. Kabilang na dito ang pagkuha ng mga impormasyon mula sa National Intelligence Coordinating Council, National Security Council at Interpol. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports from these three agencies. Kaya based on those reports ng committee, naaprubahan yung citizenship niya. So ang importante kasi dito yung ebidensya at proof na meron siyang direct links dito sa mga Pogo at sinasabing Pogo. And based on sa information ng committee at based sa investigation ng committee, wala silang nakitang direct links. At proof, wala rin silang nakitang proof. Bukod dito, naisumite rin umano ng naturang Chinese national ang mga requirement o kinakailangan dokumento sa kanyang aplikasyon para sa pagka-Pilipino. Hindi rin naman anya kailangang earth-shaking o napakalaki ng kontribusyon ng isang foreign national para payagang bigyan ng Filipino citizenship. Kasi sa atin, kung ang parents mo Chinese, kahit pinanganak ka dito, Chinese ka pa rin eh. No? So, dahil sa tagal niya dito, marunong niya siya mag-Bisaya, marunong na mag-Tagalog, nag-apply siya ng naturalization. In the same token, base dito sa dokumento ni Wang, matagal na siya dito, nag-aral yung mga anak niya dito sa local schools at matagal na siyang nagnenegosyo dito at base sa mga dokumento, wala naman derogatory reports tungkol sa kanya. Walang issue of moral turpitude rin tungkol sa kanya. Ngunit tutol si Attorney Christian Munsod, isa sa mga framer o humubog sa 1987 Constitution ng Pilipinas na bigyan ng Filipino citizenship si Wang. Aniya, hindi ito dapat payagan dahil isa siyang undesirable alien o hindi ka nais-nais na aplikante ng Filipino citizenship. Yan mga kabunyog, napanood po natin itong nakaraan pang balita na kung saan inaprobahan ng ilang senador ang panukalang bigyan si Lee Duan Wang ng Filipino citizenship dito sa ating bansa. At ngayon, mabuti na lang ay vinito ito ng ating Pangulo at hindi siya pumayag na gawin itong tunay na Pilipino
dahil po mga kabunyog kung magkaroon man ito ng karapatan na tumira dito sa ating bansa. Hindi na rin matatanggal pa ang iligal na pogo dito sa Pilipinas, na isa sa mga gustong patanggaling ni BBBM. Anyway, para po sa iba pang impormasyon ng pagveto nitong aplikasyon ni Wang, panoorin po natin ang mga sinabi ni Attorney Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Media. Welcome sa ating briefing ngayong araw. Narito po tayo para sa isang mahalagang anunsyo. Kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Lee Duan Wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, "I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dire consequences, if not of a clear and present danger." End quote. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayanang Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Hindi din ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Tuesday New, DZBB. Hi ma'am, I was about to ask kung ano po yung basis sana ni Presidente for vetoing that legislative naturalization. Pero since nabanggit na po ninyo, I understand yung sinusulong nilang legislation for that, ma'am, ay supported by majority of the senators. So, is there any message of the President to the senators na nagbabak dito sa legislation na ito? Una-una po na isipaalam ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes, at hindi naman po bingi ang ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang mga nakukuhang mga data or facts about supposed to be grantee. So kung nagkaroon man ng desisyon ang Kongreso na patawan or bigyan ng Philippine citizenship, itong si Lee Duan Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. At yun lamang po, hindi natin ipamimigay ang Philippine citizenship kung may mga kaduda-dudang interes, yung tinatawag na grantee. Mabuti naman at ginawa ito ng ating Pangulo dahil sa pangyayaring ito papalakpak po kami sa kanya dahil mas inuna ni PBBM ang seguridad ng ating bansa na dapat hindi ibigay kung sino-sino man ang nasabing Filipino citizenship dahil dapat lamang ibigay ito sa nararapat na nagmamahal lang sa Pilipinas. Anyway mga kabunyog, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.